Sa ibang balita, magdaraos ng Maternal Health Summit ang Department of Health upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga nagdadalang taong ina at sanggol. Ito'y dahil patuloy na pagtaas o dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kababaihan na mamatay sa panganganak sa bansa. Si Joseph Parafina nag-ulat. Nababahala na ang Department of Health at ang PhilHealth sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawing ina sa pagdadalang tao nito at sa panganganak. Kaya naman isang Maternal, Newborn and Child Health Summit ang sinagawa para pag-usapang mabuti kung ano ang magandang gawin para mabawasan ito. Di maiwasang sisihin ng mga medical expert ang mga maling paniniwala at pagtangkilik sa mga manghihilot at kumadronas na nagiging dahilan naman ng pagkasawi ng ilang mga ina. Kung PhilHealth ang tatanungin, delikado pag sa bahay mga anak ang isang ina. Unfortunately, lumala pa tayo imbis no? From 2009 to 2011, naging 211 ang maternal deaths natin na lumaki. No? So obviously, meron ditong medyo concern at malaking na dapat mag-usap-usap ang mga stakeholders sa mga at para ma-arrest yung ganyan na downtrend as well as ma-improve natin and hopefully ma-meet natin pa rin yung ating target. Binanggit naman ng DOH na napakalaking bagay ang ganitong summit para mapag-usapan ng mga solusyon sa suliraning ito. Binalaan din nila mga ina na huwag ugaliing di magpatingin sa mga doktor habang nagbubuntis. Kaugnay nito, hinamon ng DOH ang mga ina na ugaling magpa-member sa PhilHealth dahil napakaraming mga benepisyo ang dito'y makukuha. At isa rin ito sa mga paraan para tuluyan na mabawasan ang mga nawawalang buhay habang nasa ganitong kalagayan. Ang pinaka-priority natin ngayon, magkaroon sila ng access sapagkat marami sa kanila ang nasa liblib na lugar at kung sila man ay may napupunta mga ospital, kulang sa gamit, hindi kaya na ospital, wala yung mga doktor at nurse na kakailanganin nila. Kaya nga iniintay namin yung sa RH Law na maipatupad na namin. Hinintay namin sapagkat naka-TRO tayo ngayon. Para sa television, Joseph Parafina.